Sa isang liblib na baryo sa gilid ng kabundukan ng Sierra Madre, naninirahan ang isang matandang kilala lamang bilang Lolo Simeon. Tahimik ang kanyang pamumuhay, payat, kuba ng kaunti, at palaging may hawak na tungkod na yari sa kahoy ng narra. Marami ang nagsasabing siya ay isang dating manghuhula, may alam sa orasyon at may kakaibang kaalaman sa mga halaman at ugat na panlunas. Ngunit higit sa lahat, kilala siya sa baryo bilang isang taong hindi madaling lapitan. Hindi dahil sa masungit siya, kundi dahil may kakaibang takot ang mga tao sa paligid niya. Ang kanyang kubo ay nakatayo sa pinakaloob na bahagi ng gubat, sa tabi ng isang ilog na sinasabing tirahan ng mga nilalang na hindi pangkaraniwan. Maraming batang hindi na bumabalik kapag napadpad doon, at sinisisi ng matatanda ang kalapitan ng kubo ni Lolo Simeon. Ngunit sa kabila nito, walang makapagtanggi na marami siyang natulungan. May mga gumaling sa karamdaman, may mga batang nailigtas sa kamatayan, at may mga asawang nakapagkaanak dahil sa kanyang mga halamang gamot. Ngunit ang hindi alam ng marami, si Lolo Simeon ay may tinatagong lihim. Tuwing sumasapit ang gabi ng kabilugan ng buwan, may naririnig na kakaibang huni mula sa kanyang kubo. Huni na parang sibol na musika ng mga kuliglig, ngunit may kasamang mahabang sutsot. Sa mga sandaling iyon, walang naglalakas loob na lumapit. At doon sa dilim ng kagubatan, may isang nilalang na dumarating, isang taong ahas. Ang kanyang pangalan ay Basilio, isang nilalang na kalahating tao at kalahating ahas. Ang kanyang katawan mula baywang paitaas ay tulad ng isang matipuno at matikas na lalaki, ngunit mula baywang pababa, isa siyang mahabang ahas na may makintab na mga kaliskis na kulay berde at ginto. Ang kanyang mga mata ay tila naglalagablab sa dilim at ang kanyang dila ay pumipitik tuwing magsasalita. Ngunit sa kabila ng nakakatakot na anyo, siya ay kaibigan at matagal nang kasama ni Lolo Simeon. Isang gabi, habang nakaupo si Lolo Simeon sa harap ng kanyang lampara, dumating si Basilio mula sa masukal na bahagi ng gubat. Narinig niya ang paggapang sa lupa, ang tunog ng mga tuyong dahon na nadadaganan ng mabigat na katawan. Nang tumigil ito, dahan-dahang bumukas ang pinto ng kubo at pumasok ang taong ahas. "Kaibigan," wika ni Basilio. Ang boses ay malamig at may kasamang mahabang paghinga. "Nararamdaman ko na muli na namang gumagalaw ang mga nilalang ng kadiliman sa kabilang lambak. Hindi magtatagal, lalapit sila sa baryo ninyo." Sumandal si Lolo Simeon sa kanyang upuan. Ang kanyang mga mata, bagamat malabo na dahil sa katandaan, ay may ningning ng karunungan. "Matagal na tayong naghintay, Basilio. Ngayon, mukhang panahon na para muling magpakita sa kanila ang ating lakas." Ang taong ahas ay ngumisi, ipinakita ang mahahabang pangil. "Ngunit kailangan nating maging maingat. Hindi lahat ay handang tanggapin ang ating ugnayan. Para sa kanila, ako ay isang halimaw, at ikaw, isang matandang sinumpa." Ngumiti si Lolo Simeon at dahan-dahang itinapat ang kanyang kamay sa balikat ng nilalang. "Sa mata ng tao, tama ka. Ngunit sa mata ng ating pagkakaibigan, ikaw ang aking kapatid. At kung sakaling darating ang mga aswang o engkanto upang sirain ang baryo, magtatanggol tayo." Ngunit hindi lingid sa lahat ang kakaibang kilos ni Lolo Simeon. May isang binatilyong nagngangalang Daniel na matagal nang nagmamasid. Anak siya ng isang mangingisda na madalas lumalapit kay Lolo Simeon upang humingi ng gamot para sa kanyang may sakit na ina. Sa bawat pagbisita niya, napapansin niyang may kakaibang bakas ng ahas sa paligid ng kubo. Malalaking kaliskis na naiwan sa lupa at mga yapak na hindi kayang ipaliwanag ng isang ordinaryong hayop. Isang gabi, sinundan niya si Lolo Simeon at mula sa dilim,
nasaksihan niya ang hindi kapanipaniwalang tagpo. Ang matanda at ang taong ahas ay magkasamang nakatayo sa tabi ng ilog, tila ba may pinaplano. Halos mabaliw sa takot si Daniel. Tumakbo siya pa uwi, nanginginig, at sa kanyang dibdib ay namuo ang isang tanong. Kaibigan ba talaga o kaaway ang taong iyon? Kinabukasan, tila walang kakaiba sa baryo. Ang mga bata ay abala sa paglalaro sa tabi ng sapa, ang mga magsasakay nasa bukid, at ang mga babae nagsasampay ng mga labada. Ngunit sa puso ni Daniel, hindi siya mapalagay. Ang kanyang nakita kagabi ay tila bangungot na pilit niyang inuulit-ulit sa kanyang isipan. Taong ahas? Bulong niya sa sarili habang nakatingin sa malayo. At si Lolo Simeon, bakit siya kaibigan ng ganong nilalang? Hindi niya alam kung dapat ba niyang sabihin sa kanyang mga magulang ang nakita. Ngunit kapag ginawa niya iyon, siguradong magdudulot ito ng malaking gulo sa baryo. Ang problema, hindi rin siya makatulog ng mahimbing dahil naiisip niya ang posibilidad na baka ang taong ahas na yon ay panganib sa lahat. Samantala, sa isang umpukan ng matatanda sa harap ng tindahan, pinag-uusapan na naman si Lolo Simeon. Napansin niyo ba? Laging may kakaibang tunog sa gubat kapag gabi, sabi ni Mang Ireneo, ang pinakamatandang magsasaka roon. Oo nga, at minsan may bakas ng dambuhalang ahas malapit sa kubo niya, dagdag ni Aling Marta na laging tsismosa sa baryo. Hindi kaya siya may kasunduan sa demonyo? Matagal na yang si Simeon. Kung may masama siyang binabalak, sana'y matagal na niya tayong nilamon, kontra ni Mang Elias, na minsan ay natulungan ng matanda nang halos mamatay sa malubhang lagnat ang kanyang anak. Ngunit kahit anong paliwanag, hindi maalis ang takot sa puso ng marami. Para bang may manipis na tabing sa pagitan ng baryo at ng lihim na tinatago ng matanda. Nang gabing iyon, hindi na nakatiis si Daniel at lumapit sa kanyang ina. Nakahiga pa rin ito sa banig, mahina ang katawan at madalas hinihingal. Ina, bulong niya, kung sakaling may matuklasan akong kakaiba tungkol kay Lolo Simeon, dapat ko bang sabihin sa lahat? Napatingin ang babae sa anak at sa kabila ng kahinaan ay ngumiti ito. Daniel, anak, si Lolo Simeon ang dahilan kung bakit buhay pa ako ngayon. Kung hindi sa mga gamot niya, baka matagal na akong nawala. Tandaan mo, hindi lahat ng nakakatakot ay masama. At hindi rin lahat ng maganda ang anyo ay mabuti. Napatigil si Daniel. Ang mga salitang iyon ay tumama sa kanyang puso. Ngunit hindi pa rin nawala ang kanyang pangamba. Kinagabihan, muli na namang bumalik si Basilio sa kubo ni Lolo Simeon. Ang kanyang katawan ay dumudulas sa lupa at ang kanyang mga mata ay kumikislap sa liwanag ng buwan. Kaibigan, wika niya, may nakakita sa atin kagabi. Natigilan si Lolo Simeon. Sino? Isang binatilyo. Sinundan ka niya. Nakita niya ako. Ramdam ko ang kanyang takot. Napakagatlabi ang matanda. Si Daniel, bata pa iyon, anak ng mangingisdang si Turo. Mabuting bata. Ngunit kung ikukwento niya ang kanyang nakita, magdudulot ito ng malaking kaguluhan. Gusto mo bang ako na ang bahala sa kanya? Malamig na tanong ni Basilio, sabay pitik ng kanyang dila. Ang kanyang tinig ay tila naglalaman ng tukso at panganib. Ngunit mabilis na umiling si Lolo Simeon. Hindi, Basilio. Huwag kang makikialam sa mga bata. Ang tao ay natatakot sa hindi niya nauunawaan. Kung papatayin natin ang isang inosente, lalo lamang tayong magiging halimaw sa kanilang paningin. Tahimik na tumango ang taong ahas. Ngunit sa kanyang mga mata may bakas ng pag-aalinlangan. Samantala, si Daniel ay hindi na mapakali. Kinaumagahan, dumiretso siya kay Kapitan Lazaro, ang pinuno ng baryo. Kapitan, wika niya, nanginginig ang tinig. May nakita po ako kagabi. May kaibigan si Lolo Simeon.
Isang taong ahas. Napakunot ang noo ng kapitan. Daniel, sigurado ka ba sa sinasabi mo? Hindi biro yan. Ang taong ahas ay isa sa mga pinakadelikadong nilalang ng kagubatan. Tumango si Daniel at halos maiyak. Nakita ko po mismo, kaibigan niya. Magkasama silang nag-uusap sa tabi ng ilog. Tumahimik ang kapitan at saka tumingin sa mga kasama niyang kagawad. Kung totoo ito, malaki ang panganib na dala. Kailangang magpulong ang buong baryo. At sa unang pagkakataon, ang lihim ni Lolo Simeon ay unti-unti nang nabubunyag sa mas nakararami. Kinagabihan, sa gitna ng liwasan ng baryo, nagtipon ang lahat ng mga tao matapos ipatawag ni Kapitan Lazaro. Ang liwanag ng mga sulo at gasera ay nagbigay ng mahiwagang anino sa paligid. Ang mga mukha ng bawat isa ay puno ng kaba at tanong. Mga kababaryo, panimula ni Kapitan Lazaro, nakatayo sa gitna. Isang mahalagang bagay ang dapat nating pag-usapan ngayong gabi. May nagsabi sa akin ng isang nakagugulat na lihim. Tungkol ito kay Lolo Simeon. Nagbulungan ang mga tao. Ang ilan ay agad na nagtaas ng kilay, habang ang iba naman ay tila ba alam na ang ibig sabihin. Lumapit si Daniel sa harapan. Halatang kinakabahan, ngunit mariin ang kanyang tinig. Ako po ang nakakita. Kagabi. May kasama po si Lolo Simeon sa tabi ng ilog. Hindi siya tao. Isa siyang taong ahas. Biglang nag-ingay ang lahat. Ang ilan ay napasigaw, ang iba na may nagtakip ng bibig. May mga naniniwala agad, ngunit mayroon ding hindi makapaniwala. Taong ahas daw? Bulalas ni Aling Marta na agad kumapit sa balikat ng kapitbahay. Sabi ko na nga ba't may sumpa ang matandang yon? Kung totoo man yan, wika naman ni Mang Ireneo, delikado ang lahat ng bata. Ang taong ahas ay kumakain ng laman ng tao. Ngunit mabilis na tumayo si Mang Elias. Mga kababaryo, huwag tayong basta maniwala. Oo, kakaiba si Lolo Simeon, ngunit siya rin ang maraming beses na nagligtas ng buhay natin. Kung masama siya, matagal na sana tayong pininsala. Baka may dahilan ang kanyang ginagawa. Kung gayon, sagot ni Kapitan Lazaro, kailangan nating magpasya. Hahayaan ba nating manatili siya roon sa gubat kasama ng kanyang kaibigan na halimaw? O haharapin natin ang katotohanan bago pa man tayo tuluyang malagay sa panganib? Umaling-aw-ngaw ang iba't ibang sagot. Palayasin na siya. Baka tulungan pa niya tayo. Paano kung tama si Daniel? Hindi ba't mas mabuting maagapan? Habang mainit ang usapan, nakatayo lang sa likuran si Daniel. Nanlilisik ang mata, hawak ang kanyang kamao. Hindi ako nagkakamali, bulong niya sa sarili. Nakita ko iyon. Sa huli, nagtaas ng kamay si Kapitan Lazaro at nagsalita ng mariin. Magpapadala tayo ng ilang lalaki bukas ng gabi. Babantayan natin ang kubo ni Lolo Simeon. Kung totoo ang sinasabi ni Daniel, makikita natin mismo ang taong ahas at kapag napatunayan natin, saka natin siya huhusgahan. Tahimik ang lahat, ngunit halata ang kaba. Para bang ang kanilang baryo na dati payapa ay nakatuntong na sa gilid ng bangin. Samantala sa kubo sa gubat, nakaupo si Lolo Simeon at nakikinig sa sutsot ni Basilio. Alam kong nakita na ako ng lahat, wika ng taong ahas. Hindi magtatagal, haharapin natin ang galit nila. Hindi ko hahayaang masaktan ka, Simeon. Kung kinakailangan, papatayin ko silang lahat. Napatingin ang matanda. Ang kanyang mukha ay puno ng lungkot. Huwag, Basilio. Ang layunin natin ay protektahan ang baryo laban sa mga tunay na halimaw, ang mga aswang, ang mga engkanto na nais sumakop. Kung sisirain natin sila, magiging tulad din tayo ng mga nilalang na iyon. Ngumisi si Basilio at ang kanyang mga matay kumislap sa dilim.
Ngunit paano kung sila mismo ang sumira sa atin? Hindi nakasagot si Lolo Simeon. Sa kanyang puso, alam niyang paparating na ang unos at hindi niya tiyak kung makakayanan pa nilang pigilan ng pagdanak ng dugo. Ngunit hindi nila alam, sa labas ng kubo may 2 kabataang lalaki na nakatago sa mga puno. Isa roon ay si Daniel at kasama niya ang kanyang matalik na kaibigang si Ramon. Narinig nila ang lahat, ang usapan tungkol sa pagtatanggol ng baryo at ang panganib na dala ng taong ahas. Nang matapos ang usapan, mabilis silang tumakbo pabalik sa baryo at sa kanilang mga puso, iisa lamang ang namuo, handa na silang lumaban. Kinabukasan, tila may bigat ang hangin sa baryo. Ang dating masiglang awitan ng mga ibon ay mistulang humina at ang mga tao'y nag-uusap ng pabulong, laging nakatingin sa direksyon ng gubat. Ang usapan kagabi ay parang usok na hindi mawala, nag-iiwan ng pangamba sa bawat tahanan. Sa liwasan, muling nagtipo ng ilang kalalakihan. Karamihan sa kanila ay armado ng gulok, sibat at ilang lumang itak na minana pa mula sa kanilang mga ninuno. "Kapitan," wika ni Mang Ernesto, "handa na kami. Kung kinakailangan, susugod kami sa kubo ni Lolo Simeon ngayong gabi." "Hindi pa," maring sagot ni Kapitan Lazaro. "Wala pa tayong pruweba maliban sa sinabi ni Daniel. Ngayong gabi, magbabantay tayo. At kapag nakita natin ang nilalang na iyon, saka tayo kikilos." Napatingin si Daniel sa grupo ng matatapang na lalaki. Ang kanyang dibdib ay halos sumabog sa kaba at galit. Para sa kanya, sapat na ang nakita niyang pruweba. Ngunit kailangan niyang maghintay hanggang sa makita rin ng lahat ang katotohanan. Sa kabilang banda, habang abala ang baryo sa paghahanda, si Lolo Simeon ay nakaupo sa loob ng kanyang kubo. Hawak ang isang lumang kwaderno. Ang pahina nito'y puno ng mga sulat kamay, mga orasyon, dasal, at kwento ng kanyang nakaraan. Doon nakasaad ang unang pagkakataong nakilala niya si Basilio. "Noong ako'y bata pa," sulat niya, "nasaksihan ko kung paano nilapa ng mga aswang ang aking pamilya. Ako lamang ang nakaligtas. Sa gitna ng aking pag-iisa sa kagubatan, natagpuan ko si Basilio, isang nilalang na kalahating tao, kalahating ahas. Sa halip na saktan ako, siya ang nagligtas sa akin. Simula noon, kami naging magkaibigan at magkasangga. Pinangako naming magtatanggol laban sa kasamaan, ngunit mananatiling lihim ang aming samahan sapagkat hindi ito mauunawaan ng mga tao." Napapikit si Lolo Simeon at bumuntong hininga. Ngunit tila malapit nang mabunyag ang lahat. Habang lumulubog ang araw at nagiging madilim ang paligid, isang matinis na sigaw ang yumanig sa baryo. Mula sa hilagang bukirin, narinig ang kaguluhan. "Mga aswang!" sigaw ni Ramon, tumatakbo papasok sa baryo. Sinugod ang bahay ni Aling Marta. Dinukot ang kanyang kambing at halos madala na ang kanyang apo. Nagkagulo ang lahat. Ang mga lalaki agad na tumakbo, dala ang kanilang mga armas, habang ang mga babae at bata ay nagtago sa loob ng kanilang mga bahay. Nakita nila ang bakas ng kaguluhan. Wasak ang bakod, duguan ng lupa at nagiiwan ng malalaking yapak na tila hindi sa tao. "Hindi ito gawa ng karaniwang hayop," wika ni Mang Ernesto habang nakaluhod, sinusuri ang lupa. Tama siya, may mga aswang na gumagala. Ngunit sa gitna ng pangyayaring iyon, isa lang ang pumutok sa isipan ng marami. Ano ang kinalaman ni Lolo Simeon at ng kanyang kaibigang taong ahas dito? Pagbalik nila sa baryo, mas lalong lumakas ang bulungan. "Hindi ba't sinabi ko na? Kasabwat sila ng mga aswang." Sigaw ni Aling Marta, halos mawalan ng ulirat sa takot. "Kung hindi dahil sa sumpa ng matandang yon, hindi sana tayo sinasalanta ng mga halimaw." "Hindi natin alam yan," kontra ni Mang Elias. "Baka nga siya lang ang tanging depensa natin laban sa mga ito." "Depensa?"
O kasabwat? Sigaw ng iba. At sa gabing iyon, nahati ang baryo sa dalawa. Ang mga naniniwalang si Lolo Simeon at Basilio ay kaaway at ang mga naniniwalang sila'y maaaring kakampi. Samantala sa kubo, dumating muli si Basilio. Ang kanyang mga matay nag-aapoy sa galit. Kaibigan, sutyot niya, nakita ko ang mga aswang. Sila'y dumarami. Hindi magtatagal, lulusubin nila ang buong baryo. Kailangan nating kumilos bago pa mahuli ang lahat. Napatingin si Lolo Simeon. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa hawak na tungkod. Ngunit paano tayo kikilos kung pati mga tao ay hindi na nagtitiwala sa atin? Kung lumabas ka, ikaw ang unang pagbibintangan. Kung gayon, malamig na sagot ni Basilio. Hahayaan na lang ba nating mamatay ang lahat? Handa akong ipakita ang aking sarili kung iyon ang paraan upang maniwala sila. Ngunit tandaan mo, Simeon, kapag nakita nila ako, baka hindi na ako makabalik. At sa mga salitang iyon, nagsimula ang pinakamalaking pasya na kailangang gawin ng dalawang magkaibigan. Ang magtago pa rin ba sa dilim o lumantad upang ipagtanggol ang mga taong galit at takot sa kanila? Dumating ang gabi na pinakahihintay ng mga tao sa baryo, ang oras ng pagbabantay. Sa utos ni Kapitan Lazaro, pumwesto ang mga kalalakihan sa paligid ng gubat, malapit sa kubo ni Lolo Simeon. Ang ilan ay nasa mga punong kahoy, nagtatago, at ang iba na may nakaluhod sa mga damuhan, bitbit ang kanilang mga gulok, sibat at pana. Si Daniel ay kasama ng mga bantay. Bagamat kinakabahan, nag-uumapaw sa kanya ang tapang at galit. Sa kanyang puso, nais niyang ipakita sa lahat ang katotohanan, na ang matandang kanilang kinikilala ay may kaibigan ngang halimaw. Daniel, bulong ng kaibigan niyang si Ramon. Sigurado ka ba sa nakita mo? Hindi kaya imahinasyon lang yon? Maring umiling ang binatilyo. Hindi ako nagkakamali, Ramon. Kapag nakita natin ngayong gabi, ikaw mismo ang makapagsasabi. Tahimik silang naghintay habang ang malamig na hangin ng kagubatan ay dumadampi sa kanilang balat. Ang mga kuliglig ay nagsimulang humuni at sa malayo narinig nila ang lagaslas ng ilog. Makalipas ang ilang oras, narinig nila ang kakaibang ingay mula sa masukal na bahagi ng gubat. Isang mahabang paggapang, sinasabayan ng sutyot na nakakapangilabot. Dumarating na siya, bulong ni Daniel, halos mawalan ng boses sa kaba. At mula sa dilim, lumitaw ang anyo ni Basilio, ang taong ahas. Ang kanyang matikas na katawan mula dibdib pa itaas ay tila isang mandirigmang tao, ngunit ang kanyang mahabang buntot na ahas ay gumagapang sa lupa, gumuguhit ng marka sa mga tuyong dahon. Ang kanyang mga mata ay kumikislap sa liwanag ng buwan at ang kanyang dila ay pumipitik-pitik habang naglalakad papasok sa kubo ni Lolo Simeon. Diyos ko! Bulong ng isa sa mga bantay, halos mabitawan ng sibat. Totoo nga, nabalot ng hilakbot ang lahat ng nakasaksi. May ilan na agad nagkunot-noo, handang sumugod, ngunit pinigil sila ni Kapitan Lazaro. Huwag muna! Hintayin natin ang mangyayari. Sa loob ng kubo, sinalubong ni Lolo Simeon si Basilio. Kaibigan, wika ng matanda. Nararamdaman kong hindi na tayo ligtas. May mga matang nakatingin sa atin ngayong gabi. Tumingin si Basilio sa paligid at sutyot niyang sagot, alam ko. Ramdam ko ang kanilang takot at galit. Ngunit higit kong nararamdaman ang banta ng mga aswang. Hindi magtatagal, lulusubin nila ang baryo. Kung hindi tayo kikilos, maraming mamamatay. Umiling si Lolo Simeon, mabigat ang dibdib. Kung lalaban tayo, kailangan nating lumantad. Ngunit kapag lumantad ka, Basilio, baka sila mismo ang unang umatake sa atin. Kung ganon, malamig na tugon ng taong ahas. Mas mabuti nang mamatay sa laban kaysa sa manahimik habang pinapatay ang inosente.
sa labas ng kubo, hindi na nakapagtimpi ang ilang bantay. Nakita nila ang malinaw na anyo ni Basilio at ang ilan ay halos mapasigaw sa takot. "Kapitan, malinaw na, halimaw siya," bulalas ni Mang Ernesto, itinutok ang sibat. Ngunit bago pa man makakilos ang kapitan, mabilis na pinatunog ni Daniel ang torotot na tanda ng babala. "Tara na, sugurin natin," sigaw niya. At sa isang iglap, naglabasan mula sa kanilang mga pinagtataguan ang mga kalalakihan, bitbit ang kanilang mga armas, sumisigaw ng mga dasal at sumpa. Nagulat si Lolo Simeon sa biglang pagdating ng mga tao. "Hindi! Maghintay kayo!" sigaw niya mula sa loob ng kubo. Ngunit huli na. Mula sa dilim, nasulyapan ng mga tao ang buong anyo ni Basilio. At gaya ng inaasahan, sigawan at sigaw ng pagkasuklam ang narinig. "Halimaw! Patayin na natin siya! Huwag nating hayaang lamunin ang baryo." Habang nakapalibot ang mga tao, nanlilisik ang mata ni Basilio. Ang kanyang katawan ay pumuwesto na parang isang ahas na handang umatake. Ngunit bago pa man siya kumilos, itinapat ni Lolo Simeon ang kanyang katawan sa pagitan nila. "Tumigil kayo!" sigaw ng matanda, nakataas ang kamay. "Si Basilio ay hindi inyong kaaway." "Hindi mo kami maloloko, Simeon," balik ni Kapitan Lazaro. "Nakikita naming malinaw, isang halimaw ang iyong itinago sa baryo. At ngayong gabi, kailangan itong matapos." Ngunit bago pa makalapit ang mga tao, bigla silang nakarinig ng kakaibang iyak mula sa kalayuan. Isang malalim na alulong na tila hindi tao, at kasunod nito'y huni ng pakpak na nagmumula sa itaas ng kagubatan. Nagtilian ang ilang babae mula sa malayo. Mga aswaang, dumating na sila. At doon nagsimula ang kaguluhan. Ang mga tao ay nahati kung sino ang dapat labanan, si Basilio ba? O ang tunay na panganib na paparating mula sa dilim ng kagubatan? Nagkakagulo ang lahat nang lumitaw ang mga kakaibang tunog mula sa dilim ng gubat. Ang alulong ay humahalo sa huni ng mga pakpak, tila ba isang hukbo ng mga halimaw ang dumarating. Ang mga tao sa baryo ay nagsisigawan. Ang ilan ay agad na tumakbo pa uwi upang isara ang kanilang mga bahay. Ngunit ang mga kalalakihan, hawak ang kanilang mga armas, ay nanatili sa paligid ng kubo ni Lolo Simeon. "Mga aswang nga!" sigaw ni Mang Ernesto, itinutok ang sibat sa kalangitan. "Huwag nating hayaang makalapit." Ngunit bago pa man tuluyang sumugod ang mga tao, isang dambuhalang nilalang ang bumagsak mula sa mga sanga ng puno. Isang gabunan, ang aswang na may malalaking pakpak na tila sa paniki. Ang kanyang katawan ay payat ngunit matibay. Ang kanyang mga kuko ay mahahaba at matutulis, at ang kanyang mga mata ay kumikislap na pula sa dilim. Sumugod ito at inatake si Mang Ernesto, ngunit bago pa siya masunggaban, mabilis na pumagitna si Basilio. Sa isang iglap, binalot ng kanyang buntot ang gabunan at pinilipit ng ubod ng higpit. Ang sigaw ng halimaw ay nag-echo sa buong kagubatan bago tuluyang pumutok ang kanyang mga buto. Napatigil ang lahat. Ang mga mata ng mga tao ay napako sa taong ahas. Ang halimaw na kinatatakutan nila. Siya ang unang pumatay sa kanilang kaaway. Ngunit hindi pa doon natatapos. Sa itaas ng mga puno, 2 pang gabunan ang dumapo. Habang mula sa dilim ay nagsilabasan ang 3 nilalang na pawang kumikilos tulad ng tao, ngunit may mahahabang dila at matutulis na ngipin. Mga aswang na naglalaway sa gutom. "Mga anak ng dilim," sigaw ni Kapitan Lazaro. "Lumaban tayo." Nagkagulo ang lahat. Ang mga lalaki ay sumugod gamit ang kanilang sibat at gulok, habang ang iba na may naghagis ng mga pana at bato. Ngunit mabilis at malalakas ang mga halimaw. Sa isang iglap, 2 magsasaka ang nadagit ng gabunan at dinala sa itaas ng mga puno. Ang kanilang sigaw ay unti-unting naglaho sa dilim.
Ang mga aswang sa lupa ay nagsimulang umatake, hinahabol ang mga tao, sinusubukang kagatin ang kanilang leeg. Ang ilan ay nakalaban, ngunit marami ang sugatan. Habang nagkakagulo, si Basilio ay gumalaw na parang isang mandirigma. Ang kanyang mahabang katawan ng ahas ay gumapang at pumulupot sa isang aswang, sabay hila sa lupa. Sa isang mabilis na galaw, winasak niya ang leeg ng halimaw gamit ang kanyang mga pangil. Ang dugo ay kumalat sa damuhan at ang mga tao ay lalong natigilan sa nakakatakot ngunit makapangyarihang tanawin. Ngunit hindi siya tumigil. Isa pang gabunan ang sumugod mula sa itaas at mabilis niyang sinalubong gamit ang kanyang matitikas na braso. Hinila niya ito pababa, pinilipit ang pakpak at winasak ang mga buto hanggang sa bumagsak itong walang buhay. Si Daniel, na kanina lamang ay puno ng galit, ay napahinto. Diyos ko, siya ang pumapatay sa mga aswang. Bulong niya nanginginig. Samantala, si Lolo Simeon ay nakaluhod sa gitna ng kubo, hawak ang kanyang lumang kwaderno. Mabilis niyang binigkas ang mga orasyon na mula pa sa kanyang mga ninuno. Sa kanyang tinig, lumalabas ang puwersa na tila hangin na humahampas sa paligid. Sa ngalan ng liwanag at ng may likha, ipalayas ang mga anak ng kadiliman. Sigaw niya. Sa bawat salita, ang mga aswang ay tila nahihirapan lumapit. Ang ilan ay napaatras, ngunit ang mas malalakas ay nanatiling nakikipaglaban. Sa gitna ng labanan, napansin ng mga tao na kung wala si Basilio, baka matagal na silang natapos. Ngunit sa kabila ng kanyang pagtulong, hindi pa rin mawala ang takot sa kanilang mga mata. Kapitan, sigaw ng isang magsasaka, anong gagawin natin? Kakampi ba natin siya o papatayin din pagkatapos? Hindi makasagot si Kapitan Lazaro. Nakikita niya ang katotohanan. Si Basilio ay halimaw. Ngunit ngayong gabi, siya lamang ang kanilang depensa laban sa mas masahol na halimaw. At sa gitna ng lahat ng iyon, biglang lumitaw ang isang mas malaking nilalang mula sa pusod ng gubat. Isang dambuhalang gabunan na may mas malalaking pakpak at pulang mata na parang naglalagablab. Ito ang kanilang pinuno. Lumingon si Basilio, nanlilisik ang mga mata. Simeon, siya na ang ating hinihintay. Mula sa pusod ng kagubatan, dumating ang isang nilalang na higit na nakakatakot kaysa sa lahat ng gabunang nakita ng mga tao. Ang kanyang pakpak ay kasing lawak ng 2 puno ng niyog na magkatabi at ang kanyang balat ay kulay abo na parang natutuyong bangkay. Ang kanyang mga mata ay naglalagablab na pula at sa bawat pagpitik ng kanyang malalaking pakpak, tila gumuguho ang hangin sa paligid. Mga mortal. Umalingaw-ngaw ang kanyang tinig, malalim at tila nagmumula sa kailaliman ng lupa. Ako si Lukban, pinuno ng mga gabunan at hari ng mga aswang sa kabundukan. Dumating ako upang angkinin ang inyong baryo. Ang inyong dugo at laman ay magiging handog sa aming lahi. Nagtilian ang mga tao. Ang ilan ay halos mawalan ng malay sa takot. Kahit si Kapitan Lazaro ay napaatras at mariing hinigpitan ang hawak sa kanyang gulok. Ngunit hindi natakot si Basilio. Gumapang siya palabas ng kubo at humarap sa dambuhalang gabunan. Ang kanyang mga kaliskis ay kumikislap sa liwanag ng buwan. Lukban, sigaw niya, pumipitik ang dila. Matagal na kitang inaantabayanan. Hindi mo masasakop ang baryong ito. Hanggat ako at si Simeon ay narito, hindi mo sila madadampot. Tumawa si Lukban, isang nakakapangilabot na halakhak na nagpatayo ng balahibo ng lahat. Basilio, ang taong ahas na itinakwil ng lahat, maging ng sariling lahi. Isa kang nilalang na walang lugar, hindi tao, hindi hayop. At ngayon, iniisip mong magtatanggol ka ng mga taong galit sa'yo? Hangal. Sa isang iglap, lumipad pababa si Lukban at sa lakas ng hampas ng kanyang pakpak, nagbagsakan ng mga tao.
Si Basilio ay agad na umatake. Mabilis na pumulupot sa isang pakpak ng pinuno ng gabunan at pilit na pinipilipit. Ngunit napakalakas ni Lukban. Isang hampas lamang ng kanyang matalim na kuko ay nagdulot ng sugat sa balikat ng taong ahas. "Basilio!" Sigaw ni Lolo Simeon. Agad na binigkas ang kanyang orasyon. Hawak ang tungkod. Sinimulan niyang iukit ang mga simbolo sa lupa gamit ang dulo nito. Sa bawat salitang kanyang binibigkas, tila kumukulog sa langit at may apoy na sumisiklab sa lupa. Ngunit hindi nagpatinag si Lukban. Tumawa lamang siya at biglang sumugod kay Lolo Simeon, handang sunggaban ng matanda. Mabilis na kumilos si Basilio. Sa kabila ng sugat, isinaklob niya ang kanyang katawan upang harangan ang pag-atake. Tumama ang mga kuko ni Lukban sa kanyang likod at bumaha ang dugo. Ngunit hindi siya umurong. Sa halip, pumulupot siya ng mahigpit sa katawan ng pinuno ng gabunan. "Hindi ka makakalapit sa kanya!" Sigaw ni Basilio habang pinipisil ang katawan ni Lukban gamit ang kanyang malakas na buntot. Umalingaw-ngaw ang mga hiyawan ng mga tao. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakita nila kung paanong ang isang halimaw ay kusang nagsasakripisyo upang iligtas sila. Habang abala si Basilio sa pakikipagbuno, sinamantala ni Lolo Simeon ang pagkakataon. Isinubsob niya ang kanyang noo sa lupa at buong lakas na binigkas ang pinakamakapangyarihang orasyon na iniwan ng kanyang mga ninuno. Sa ngalan ng liwanag at ng dakilang may kapal, ipako sa lupa ang anak ng dilim. Itaboy ang kanyang kapangyarihan at ibalik siya sa apoy na kanyang pinagmulan. Biglang lumiwanag ang paligid at mula sa lupa ay sumibol ang mga tanikalang yari sa apoy at liwanag. Pumulupot ito sa katawan ni Lukban, pinipigilan ng kanyang pakpak. Nagsisigaw ang pinunong gabunan, nagngangalit ang tinig. "Hindi ninyo ako matatalo, ako ang kamatayan, ako ang dilim." Ngunit mas lalong humigpit ang tanikala at sa pagtulong ni Basilio, tuluyang naipit si Lukban sa lupa. Nakita ito ng mga tao at doon sila nagising sa katotohanan. "Kapitan!" sigaw ng isa. "Tumulong tayo, hindi sila kaaway." Sa wakas, nag-utos si Kapitan Lazaro. "Mga kalalakihan, sa baryo tayo'y magkaisa, tumulong tayo kina Simeon at Basilio." Sabay-sabay na sumugod ang mga tao, dala ang kanilang sibat at gulok. Pinagtulungan nilang sugatan ang mga natitirang aswang, habang ang ilan ay tumulong upang palakasin ang mga orasyon ni Lolo Simeon. At sa unang pagkakataon, ang tao at ang nilalang na kanilang kinatatakutan ay nagkaisa laban sa isang tunay na masamang puwersa. Ngunit sa gitna ng tagumpay, si Basilio ay halos mawalan ng malay sa sobrang sugat. Ang kanyang katawan ay basang-basa ng dugo at ang kanyang hininga ay paputol-putol. "Kaibigan," bulong niya kay Lolo Simeon habang nakahandusay, "huwag mong hayaan na bumalik sila. Ipagpatuloy mo ang laban." Napaiyak si Lolo Simeon, hawak ang kanyang kamay. "Hindi ka mawawala, Basilio. Hindi ka mawawala hanggat may lakas ako." Ngunit sa mga mata ng taong ahas, may bakas ng pagod at pamamaalam. At habang ang mga tao ay nagdiriwang sa pansamantalang pagkatalo ng kanilang kalaban, isang anino ng pangamba ang bumabalot kay Simeon, sapagkat alam niyang ang laban ay malayo pa sa katapusan. Tahimik ang paligid matapos ang matinding labanan. Ang mga tao'y nakatayo pa rin, habol ang hininga, hawak ang kanilang mga duguang armas. Sa lupa, nagkalat ang mga bangkay ng mga aswang at gabunan na napatay ni Basilio at ng mga lalaki ng baryo. Ang amoy ng dugo at usok mula sa mga sinunog na katawan ay umaalingasaw sa hangin. Ngunit ang lahat ng matay nakatuon lamang sa isang nilalang, kay Basilio, ang taong ahas, na nakahandusay sa lupa at halos wala ng malay. Ang kanyang mga kaliskis na dati kumikislap ay ngayoy maputla
at ang kanyang dibdib ay bahagyang gumagalaw, tila bawat paghingay isang labanan na rin. Lumapit si Kapitan Lazaro, hawak pa ang kanyang duguang gulok. Napatigil siya sa tabi ni Basilio at saglit na tiningnan ng nilalang. "Kapitan," wika ni Mang Ernesto, puno ng kaba. "Anong gagawin natin sa kanya? Baka magising yan at tayo naman ang lamunin." Ngunit siya ang nagligtas sa atin, singit ni Mang Elias, na hindi maitago ang awa sa mga mata. Kung hindi dahil sa kanya, baka lahat tayo'y patay na ngayon. Nagbulungan ang mga tao, hati ang kanilang damdamin. May ilan na nananatiling takot, hindi pa rin kayang tanggapin na ang isang halimaw ang kanilang tagapagtanggol. Ngunit marami na ring nakakita ng kanyang sakripisyo at unti-unti nang nawawala ang takot, napapalitan ng respeto. Tahimik si Daniel, nakatayo sa likuran. Sa kanyang isip, nagbalik ang alaala ng kanyang ina na nagsabi, hindi lahat ng nakakatakot ay masama. At ngayon, sa harap ng sugatang taong ahas, unti-unti niyang nauunawaan ang kahulugan nito. Si Lolo Simeon ay agad na lumapit kay Basilio, nanginginig ang mga kamay habang pinapahid ang dugo ng kaibigan. "Kaibigan, huwag mong iwanan ang matandang ito," bulong niya habang binubuksan ang kanyang lumang kwaderno. "Hindi ka mamamatay sa aking piling. Hindi ka dapat mamatay." Mabilis niyang binigkas ang mga orasyon at piniga ang mga dahon at ugat na dala niya. Pinahid niya ang katas mga sugat ni Basilio habang patuloy na nagdarasal ng malalalim na dasal. Ang katawan ng taong ahas ay bahagyang kumilos at ang kanyang mga mata ay dahan-dahang dumilat. "Simeon," mahinang tinig na lumabas mula sa kanyang bibig. "Bakit mo pa ako inililigtas? Hindi ba't para sa kanila isa akong halimaw?" Umagos ang luha sa pisngi ng matanda. "Para sa kanila, oo. Ngunit para sa akin, isa kang kapatid. Huwag kang magpapatalo. Hindi pa tapos ang ating misyon." Lumapit si Daniel, nanginginig, at dahan-dahang lumuhod sa tabi ni Basilio. Tinitigan niya ang sugatang nilalang at sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng awa sa halip na takot. "Kapitan," mahina niyang wika, "hayaan nating mabuhay siya. Hindi siya kaaway." Nilingon siya ng kapitan, nagulat sa kanyang sinabi. Ngunit bago pa siya makasagot, nagsalita rin si Mang Elias. "Tama si Daniel, nakita nating lahat. Siya ang dahilan kung bakit naririto pa tayo. Huwag nating suklian ng kamatayan ang kanyang kabutihan." Unti-unting tumango si Kapitan Lazaro. "Kung ganon, tutulungan natin siya. Ngunit tandaan ninyo, hindi pa tayo ligtas. Babalik ang mga aswang at sa oras na iyon, kailangan nating maging handa. Tao man o hindi ang kakampi natin." Habang abala sila sa pag-aalaga kay Basilio, biglang lumipad ang ilang maliliit na nilalang mula sa madilim na bahagi ng gubat. Mga tiyanak na may matatalim na ngipin, umiiyak na parang mga sanggol ngunit naglalaway sa gutom. Napaigtad ang lahat. "Hindi pa tapos!" sigaw ni Ramon, hawak ang itak. Ngunit bago pa makalapit ang mga tiyanak, biglang bumangon si Basilio kahit sugatan. Ang kanyang mga mata ay muli kumislap at ang kanyang dilay pumitik. "Wala nang makakapitik sa baryong ito habang ako'y humihinga." Mabilis niyang ginamit ang kanyang buntot at winasiwas ang mga tiyanak palayo, habang si Lolo Simeon naman ay muling nagbitaw ng dasal upang itaboy ang mga ito pabalik sa gubat. Ngunit alam ng lahat, ito'y simula pa lamang. Ang sugat ni Basilio ay malalim at ang kanilang mga kalaban ay hindi pa tuluyang nawawala. Kinabukasan, nagpulong ang buong baryo. Ang lahat ay dumalo, matatanda, kalalakihan, kababaihan at mga bata. Sa gitna, nakaupo si Lolo Simeon at sa tabi niya, nakahiga si Basilio, mahina ngunit buhay. "Mga kababaryo," panimula ni Kapitan Lazaro,
Hindi na natin maikakaila ang katotohanan. May mga nilalang na mas malakas kaysa sa atin at nais nilang sakupin ang ating baryo. Ngunit nakita rin natin ang katotohanan. Si Basilio, kahit siya'y kakaiba, ay lumaban para sa atin. Ang tanong, tatanggapin ba natin siyang kakampi o itataboy pa rin natin siya? Tahimik ang lahat. Ngunit isa-isang tumayo ang mga tao. Si Mang Elias, si Daniel, at maging ang ilan pang magsasaka. Kakampi natin siya, sambit nila. Kakampi natin si Basilio. At sa unang pagkakataon, naramdaman ni Basilio na hindi lamang siya halimaw sa mata ng mga tao. Unti-unti na siyang nagiging bahagi ng kanilang komunidad. Mula ng gabing iyon, nagbago ang ihip ng hangin sa baryo. Ang takot ay hindi tuluyang nawala, ngunit unti-unti itong napalitan ng isang kakaibang damdamin, pag-asa. Sa kauna-unahang pagkakataon, naniwala ang mga tao na maaari nilang labanan ang mga halimaw na matagal nang gumagala sa kagubatan. Ngunit alam ni Kapitan Lazaro at ng mga matatanda na hindi sapat ang kanilang mga armas na gawa lamang sa gulok, sibat at pana. Kinailangan nilang maghanda ng higit pa. Sa pamumuno ni Kapitan Lazaro, sinimulan ang pagsasanay ng mga kalalakihan at maging ng ilang matatapang na kababaihan. Araw-araw, nagsasagawa sila ng ensayo sa liwasan. Paano sumugod, paano gumamit ng sibat laban sa mabilis na nilalang, at paano magtulungan upang sabay-sabay na sugurin ang mga halimaw. Si Daniel, bagamat bata pa, ay sumali na rin. Sa bawat hampas ng kanyang itak, naaalala niya ang takot na naramdaman niya sa unang pagkakataong makita si Basilio, at ang awa na naramdaman niya nang makitang sugatan ang taong ahas. Hindi na ako matatakot, bulong niya sa sarili. Kung kaya ni Basilio na ipaglaban kami, kaya ko rin. Samantala, ang mga matatanda ay nagtulong-tulong upang maghanda ng mga halamang gamot at mga langis na panlaban sa dilim. Ang mga kababaihan na may gumawa ng mga buntot pagi at palaspas na may dasal upang maging panangga sa mga nilalang. Sa kanyang kubo, si Lolo Simeon ay patuloy na nag-aaral ng kanyang lumang kwaderno. Doon niya natuklasan ang mga nakalimutang orasyon at agimat na minsan nang ginamit ng kanyang mga ninuno laban sa mga engkanto. Isang gabi, tinawag niya si Kapitan Lazaro at ilang piling tao. Sa mesa, inilatag niya ang tatlong bagay: isang lumang bato na kumikislap sa ilalim ng buwan, isang maliit na bote ng langis mula sa niyog, at isang medalyong yari sa ginto. Mga kasama, sabi ni Simeon, ang mga bagay na ito ay hindi ordinaryo. Ang bato ay kakayahang itaboy ang mga nilalang ng dilim kapag inilagay sa gitna ng baryo. Ang langis ay makakapaso sa balat ng aswang. At ang medalyon, isa itong pamana ng aking ama na nagbibigay ng lakas at tapang sa sino mang magsuot nito. Tinitigan ni Kapitan Lazaro ang mga bagay at napabuntong hininga. Simeon, kung hindi ka pa nagpasya, matagal na sana tayong nilamon ng kadiliman. Ngayon alam ko na tama ang ginawa mong itago si Basilio. Ngunit simula ngayon, wala na tayong dapat ikubli. Kailangan ka namin. Samantala, si Basilio ay unti-unting gumagaling sa kanyang mga sugat. Salamat sa pag-aalaga ni Simeon at ng mga kababaihan ng baryo, muli niyang nabawi ang kanyang lakas. Ngunit higit pa sa kanyang katawan, ang kanyang puso'y nabago. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang tinatanggap siya ng mga tao. Isang umaga, habang nakaupo siya sa tabi ng ilog, nilapitan siya ni Daniel. Basilio, mahina ang boses ng binatilyo. Patawarin mo ako. Akala ko kaaway ka, pero mali ako. Kung wala ka, baka patay na kaming lahat. Salamat. Tinitigan siya ng taong ahas at sa kanyang malamlam na mga mata, nakita ni Daniel ang isang ngiti. Isang ngiting hindi niya inaasahan mula sa isang nilalang na kalahating halimaw.
Hindi ko hinahanap ang pasasalamat, bata, sagot ni Basilio. Ngunit kung nais mong maging malakas, huwag kang lumaban para sa galit. Lumaban ka para protektahan ang mahalaga sa iyo. Tumango si Daniel at sa kanyang puso'y namuo ang isang pangako. Hindi na niya hahayaang muli pang masaktan ang kanyang ina at ang kanilang baryo. Ngunit sa gitna ng kanilang paghahanda, dumating ang isang masamang balita. Galing ito sa isang mangingisda na naglayag sa ilog malapit sa kabilang lampak. "Nakita ko!" sigaw niya habang hinihingal. "Isang hukbo ng mga gabunan at aswang, daang-daang nilalang papunta rito at kasama nila ang mga engkanto mula sa bundok." Nagkaguluhan ang mga tao. Kung ang ilang aswang at gabunan lamang ay muntik na silang lamunin, paano pa ang isang hukbo? Ngunit hindi nagpatinag si Kapitan Lazaro. Tumayo siya sa harap ng lahat, hawak ang kanyang gulok. "Mga kababaryo, hindi na tayo makakatakas. Ngunit hindi rin tayo magpapalamon. Sa tulong ni Simeon at Basilio at sa tapang ng bawat isa, lalaban tayo." At sa sandaling iyon, naramdaman ng lahat ang isang bagong damdamin. Hindi na takot, kundi tapang. Kinagabihan, sa gitna ng liwasan, nagtipon ang lahat. Sa gitna ng apoy, tumayo si Lolo Simeon, nakataas ang kanyang tungkod. Sa kanyang tabi, si Basilio, nakatindig kahit sugatan pa rin. "Ipinapangako natin," wika ni Simeon, "na anuman ang dumating mula sa dilim, hindi tayo susuko. Ang baryo na ito ay hindi bibigay. Ang ating dugo at laman ay hindi magiging pagkain ng mga halimaw. Sa ngalan ng ating mga ninuno, sa tulong ng liwanag ng may kapal, at sa tapang ng ating pagkakaisa, lalaban tayo hanggang huli." Sabay-sabay na nag-echo ang tinig ng buong baryo. Lalaban tayo hanggang huli. At sa gabing iyon, ang baryo ay hindi na lamang isang pangkat ng takot na tao. Sila'y naging isang hukbo, pinagbuklod ng iisang layunin, ang ipagtanggol ang kanilang buhay laban sa darating na kadiliman. Sumapit ang gabing matagal nang kinatatakutan ng lahat. Ang buwan ay bilog na bilog, tila isang matang nakamasid mula sa kalangitan. Ang hangin ay malamig at mabigat, at sa bawat ihip nito ay may dalang kaba. Ang buong baryo ay handa. Mga lalaki, kababaihan, at maging mga bata na may dalang palaspas at buntot pagi, nakapwesto sa paligid ng liwasan. Sa gitna, nakatindig si Lolo Simeon. Hawak ang kanyang tungkod at kwaderno ng orasyon. Sa kanyang tabi, si Basilio, sugatan man, ay matikas pa rin, ang mga matay nagliliyab ng tapang. Mula sa malayo, dumagundong ang lupa. Ang mga kaluskos ng pakpak ay lumaganap at ang mga alulong ay umalingaw-ngaw sa buong kagubatan. Nang sumilip ang anino ng mga nilalang, halos mawalan ng hininga ang lahat. Isang hukbo ng mga gabunan, aswang, at ilang kakaibang nilalang na may mahahabang buhok at nagliliyab na mga mata, mga engkanto mula sa kabundukan. Ang kanilang bilang ay tila hindi mabilang at sa bawat hakbang ay dumudurog ng pag-asa. Sa unahan nila, muling lumitaw si Lukban, sugatan man mula sa nakaraang laban ay buhay pa rin at mas mabangis. Sa kanyang tabi ay may mga bagong pinunong halimaw, isang dambuhalang tikbalang na may nag-aapoy na mga mata at isang engkanto na nakabalot sa usok na parang hindi mahawakan. "Mga mortal," sigaw ni Lukban. Ang tinig ay umalingaw-ngaw na parang kulog. "Ngayong gabi, ito na ang inyong huling sandali. Wala nang makakapigil sa amin." "Mga kababaryo," sigaw ni Kapitan Lazaro, "para sa ating buhay, para sa ating mga anak, lumaban." At sumugod ang hukbo ng mga halimaw. Nagtagpo ang dalawang puwersa sa gitna ng kagubatan. Ang mga sibat at gulok ng mga tao'y bumangga sa matutulis na kuko at pangil ng mga aswang.
Ang mga palaspas at buntot pagi nagliyab sa dasal ng mga kababaihan. Sinusunog ang balat ng mga halimaw. Ang mga sigaw ng mga tao'y humalo sa nakakasindak na hiyaw ng mga nilalang ng kadiliman. Si Daniel at Ramon ay magkasamang lumaban, itak sa kamay. Tinataga ang mga aswang na sumusugod. Sa kabila ng kanilang kabataan, ang tapang ay umaapaw sa kanilang mga mata. Sa gitna ng labanan, si Basilio ang naging haligi ng depensa. Sa bawat paggapang ng kanyang katawan, natatabig ang mga halimaw. Ang kanyang buntot ay pumupulupot at pumipisil ng mga gabunan hanggang sa mabali ang mga buto. Ang kanyang mga pangil ay tumatagos sa leeg ng mga aswang. Ngunit sa bawat pag-atake niya, nararamdaman niya ang hapdi ng kanyang sugat mula sa nakaraang laban. "Kaibigan," sigaw ni Simeon habang nagdarasal, "huwag kang bibigay. Tutuparin ko ang pangako ko," sagot ni Basilio, pumipikit ngunit patuloy na lumalaban. "Hanggat ako'y humihinga, walang halimaw ang makakapasok dito." Samantala si Lolo Simeon ay nakaluhod sa gitna ng liwasan, binibigkas ang pinakamahabang orasyon mula sa kanyang kwaderno. Ang kanyang tinig ay umalingaw-ngaw at mula sa lupa ay lumitaw ang mga simbolo ng liwanag, mga bilog na nagiging harang laban sa mga nilalang. Ngunit ramdam niyang mabigat ang kapalit. Bawat salitang kanyang binibigkas ay parang sumisipsip ng kanyang lakas. Ang kanyang katawan ay nanghihina, ngunit ang kanyang puso ay matatag. "Kung ito na ang aking huling laban," bulong niya, "hindi ko hahayaang bumagsak ang baryo." Habang abala ang mga lalaki sa pakikipaglaban, hindi rin nagkulang ang mga kababaihan at matatanda. Ang ilan ay naghahagis ng mga bote ng langis na nag-aapoy, sinusunog ang mga nilalang. Ang mga bata na may nakapwesto sa gilid, sumisigaw ng mga dasal at humahampas ng palaspas upang itaboy ang mga engkanto. Nakita ni Daniel ang kanyang inang nakahawak sa palaspas, mahina man ay taimtim na nagdarasal. At doon niya lalo pang naramdaman ang lakas. "Para sa kanya!" sigaw niya habang muling sumusugod. Sa gitna ng digmaan, muling sumugod si Lukban. Ang kanyang malalaking pakpak ay nagdulot ng hangin na tumilapon ang maraming tao. "Basilio!" sigaw niya. "Sa akin ka na lamang lumaban. Tignan natin kung tunay kang tagapagtanggol o isa ring halimaw na walang saysay." Nagbanggaan silang dalawa. Si Basilio, gamit ang kanyang buong katawan, ay pumulupot kay Lukban at pinipilit siyang pabagsakin. Ngunit si Lukban ay napakalakas at sa isang hampas ay halos mapunit ang gilid ng katawan ni Basilio. Ngunit bago tuluyang masaktan ang kanyang kaibigan, sumigaw si Simeon at itinaas ang kanyang tungkod. Mula sa langit, isang kidlat ang bumagsak at tumama kay Lukban, dahilan upang siya ay bumagsak at mapaatras. "Ngayon na!" sigaw ni Kapitan Lazaro. "Tapusin natin siya!" Sabay-sabay na sumugod ang mga tao, hawak ang kanilang mga armas, at tinulungan si Basilio upang tuluyang durugin ang pinuno ng mga gabunan. Sa huling iglap, si Basilio ang kumagat sa leeg ni Lukban, winasak ito at tuluyang nagpabagsak sa halimaw. Nag-echo ang sigawan ng tagumpay sa buong baryo. Ang mga natitirang halimaw ay umatras, nagsipagtakas pabalik sa kagubatan. Ngunit habang nagdiriwang ang lahat, si Basilio ay bumagsak sa lupa, halos wala ng malay. Lumapit si Simeon, hinawakan ng kanyang kamay. "Kaibigan, nagawa natin." Mahinang ngumiti si Basilio. "Hindi ako nag-iisa," bulong niya bago pumikit. Tahimik ang lahat, ang mga tao'y nakapaligid, ang kanilang mga mukhay puno ng luha at pasasalamat. At sa gabing iyon, natutunan ng baryo na ang tunay na kaibigan ay hindi nasusukat sa anyo, kundi sa sakripisyo at tapang na ipinapakita.
maging ito man ay isang matanda o isang taong ahas. Wakas,